Mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, dito po sa Tambayan mga kabayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Naghahanda na po mga tambay, ibang klase po. Naghahanda na po at pinaghahandaan na ang SONA, ang ika-4 na SONA po ng Pangulong Marcos na tinatawag na ngagba raw po at talagang addictus o sinasabing mahilig daw po sa pulburon di umano. Naghahanda na po sa ika-4 na SONA mga tambay. Ano kaya isosona ng Pangulong Marcos? Ano kaya isosona niya? Komentuhan po natin. Pakinggan po muna natin ang balita. Isasagawa sa Hunyo ang ikalawang Interagency Coordination Meeting para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, para ito sa paghahanda sa SONA. Kasama na rito ang pagtitiyak ng seguridad sa batasang pambansa at imbitasyon sa mga dadalong personalidad. We will meet again next month, no? This time it will be hosted by the Senate. So, doon, pag-uusapan pa yung mga details, no? Aside from the arrangements, no? Yung media rin, pag-uusapan din yun. Samantala, nagsagawa naman ng media coordination meeting ngayong araw para sa SONA 2025 ang House of Representatives. Dinaluhan nito ng mga kawani ng iba't ibang media organizations, kabilang ang UNTV at ang broadcast arm ng Philippine government. Yan po mga tambay. Grabe no. Mga tambay, ano kaya isosona? Ano kaya ipagmamalaki ng Pangulong Marcos sa SONA? Ito pong nakaraang eleksyon kaya na napakalaki po na gastos ng alyansa na mahigit 10 bilyon ang umuugong po na ginastos po nitong nakaraang halalan ng bago binagoong ang Pilipinas, ang alyansa. Ang alyansa po nila ay hindi po bababa raw po sa 10 billion ang ginastos po sa halalan sa loob lang ng 3 buwan. Ibang klase po. Saan kaya galing yung pera, mga kabayan? Wala tayong nakikita mga proyekto. Laki-laki po ng budget natin. 6 trillion mahigit. At ayon kay Atty. Vic, first quarter pa lang, na-withdraw na nila ang 65% mga tambay ng 6 trillion. Saan kaya napunta yon? Sa politika? Yan po kaya babanggitin sa SONA? Ano po kaya ang babanggitin sa SONA mga tambay? Yung ginawa po sa GAA, 2025 National Budget, ay mababanggit kaya sa SONA yon? Na yung 241 billion ayon kay Congressman Ungab at Atty. Vic na nasingitan po yung mga blanco, yung ginawa po nila sa BICAM, Conference Committee Report, at naging sagab at naging GAA. Hindi po gago, GAA. Yung pinirmahan po. Yan po ba ay kasama sa SONA? At yung issue po ng isang damukal na korupsyon, di umano, isasama rin kaya sa SONA? Yung ginto sa Central Bank? At babanggitin po kaya kung ano na ang kalagayan ng Maharlika Investment Fund, mga kabayan? At ano pa, yung PDIC, GSIS, SSS, at yung PhilHealth, ay babanggitin po kaya sa SONA yung bilyon-bilyon, mga kabayan? At babanggitin kaya rin sa SONA yung ginawa po nila na pamumulitika, pagpapatapon, kidnapping ang lumalabas sa investigasyon ng Senado sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na hindi nakakuha ng due process, ni hindi man lang nakakuha o naidulog man lang bago nila itapon sa The Hague sa Netherlands sa ICC. Bago nila itapon, hinatid pa nila. Isasama kaya sa SONA ito yung kanila achievement na kidnapping at pagwawalangya sa ating soberenya sa kabila ng wala pong jurisdiction sa ating ICC? Kasama rin kaya ito sa ipagmamalaki sa SONA, mga kababayan? At isasama rin kaya sa SONA, mga kababayan, yung issue po ng pulburon ng Pangulong Marcos, yung pulburon? At isasama rin kaya sa SONA yung kanyang pinagmamalaki na balasaan? Binalasa niya, pinag-resign niya lahat
ang kanyang gabinete, isasama kaya sa SONA yon? Ano kaya isasama sa SONA? Isasama kaya sa SONA yung kanyang achievement na 3 taong ayuda na ginawa ng Kamara at Senado, na isang damukal po ang nanalo yata dyan gamit ang pera ng bayan dahil sa pamumulitika. Ginamit po yata yan, vote buying. Ayon po yan sa mga nakasaksi. Di umano. Kasama kaya sa SONA yan? At ipagmamalaki rin po yata ang ginagawa po ng kadiwa. Buong Pilipinas. Meron po bang kadiwa? At ipagmamalaki rin kaya ng Pangulong Marcos ang ginawa niya po sa ating bansa na ubod ng ganda, ubod ng galing. Lahat po ng kanyang pinangako ay unti-unti nang natutupad. Ipagmamalaki niya po kaya. At ipagmamalaki rin kaya niya sa SONA ang kanyang ginawang biyahe na mahigit 3 taon o 3 taong biyahe na nagbigay po daw ng napakaraming trabaho, investment sa ating bansa. Mamumuho ng mga banyaga. Ipagmamalaki kaya niya kung gaano nakarami at kalaki ang nai-invest ng mga banyaga, ng mga investor sa ating bansa, sa kanyang mga biyahe, sa kanya pong ika-4 na SONA. Mga kababayan, babanggitin niya kaya yan? Mga kababayan. At babanggitin niya rin kaya yung walang lubay na 3 taong korupsyon sa ating bansa, issue ng korupsyon, at walang lubay na 3 taong pamumulitika sa ating bansa, lalong-lalo sa ginagawa sa pamilya Duterte. At babanggitin niya rin kaya ang pamumulitika, pagpapabagsak sa Vice President gamit ang impeachment. Grabe po, napakarami achievement po ng Pangulong Marcos sa loob ng 3 taon. Ang pinakamatindi po niya achievement ay yung paghuhudas po sa ating soberenya. Matindi pong achievement niya yan. Naghudas ka sa ating soberenya. Meron tayong sariling soberenya. Pero ipinagkalulo mo sa mga banyaga na walang jurisdiction pa sa ating bansa. At hindi nakakuha ng due process yung tao, yung dating Pangulong Duterte. At ipagmamalaki rin kaya ng Pangulong Marcos sa kanya ika-4 na SONA yung pagiging pagtanaw niya, napakagandang magtanaw ng utang na loob ang isang Pangulo sa dating Pangulo na tumulong at nakapagpalibing sa kanyang ama. At babanggitin niya rin kaya na napakagandang pagtanaw ng utang na loob din sa nagpanalo sa kanya sa Vice President, na hindi siya nanalong Vice President nung siya'y tumatakbo sa panahon ni Leni Robredo. Kasama kaya yan sa mga babanggitin niya achievement? Yung pagpapasalamat? Mga kababayan, hindi. Malabo yun. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Dahil sila po ang totoong prosecutor. Prosecutor po sila ng pamilya Duterte. Yan po ang katotohanan dyan. Mismong si Atty. Kapman na nagpatotoo niyan. Ang tunay na prosecutor ng mga Duterte ay ang Malacanang, di umano. Ayon po yan kay Atty. Kapman, kay Nicolas. Kaya po nakakalungkot. At gaano naman kaya kalaki ngayon ang budget sa pagkain? Kasi nung nakaraan po, gaano kalaki po ang binudget nila dyan? How many millions? Pagkain pa lang po ng mga mambabatas, mga politiko. Napakalaki po. Pagkain pa lang. Gada SONA po ay gumagastos po ng napakalaking pera. Pagkain pa lang, grabe na. Ilang daang milyon o milyon. Ilang milyon, mga kabayan. Hindi yata bababa sa 20 milyon. Pagkain pa lang ang SONA ng mga nakaraan. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. Mga kababayan, grabe. Kaya po, waldas na waldas po ang pera ni Juan de la Cruz, ang tax natin. Kaya walang nararating Lumolobo ang utang natin. Pero wala po tayong nakikitang magaganda na nangyayari sa ating bansa. Lugmok sa kahirapan, napakataas ng mga bilihin, napakataas ng mga bayarin natin buwan-buwan, napakahirap makakuha ng trabaho. Di ba? Lumalaganap ang krimen, lumalaganap ang adiktus, lumalaganap ang pulburon, lumalaganap na naman ang makakaliwa. Di ba? At lumalaganap ang korupsyon. Di umano. Yan po, ang mga achievement po yata natin. Ano na naman kaya ang ipagmamalaki?
Ano naman kaya, ibabalik na naman kaya ang flood control? Kasi nung nakaraan, flood control po ang pinagmalaki niya. Na pinakamalaking achievement na natapos na po, mahigit 5,500 flood control ang ipinagmalaki niya. Ngayon kaya, ano kaya ipagmamalaki sa SONA? Mga kabayan, ano kaya? Yung mga proyekto na build better more o yung better more, ipagmamalaki. Mga kabayan, ano kaya? Ano na naman kaya kasinungalingan? Ano na naman kaya kasinungalingan di umano ang ipahayag sa SONA? Mga kabayan, ano na naman kaya ipapangako? 3 taon, ito po, papasok ng 4 na taon. Ano naman kaya ipapangako na naman sa mga Pilipino? Kagaya po ng flood control. Mga kabayan, grabe, no? Kung ang pamumuno mo, ibang-iba. Wala ka sa kalingkingan. Wala po sa kalingkingan ng mga nagawa ni dating Pangulong Duterte, ang Pangulong Marcos. Wala. Bumabango lang po siya sa mga kasangga niya. Pinababango lang po siya dahil magkakasama po sila ngayon lahat. Pati po yata ang media. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang media po ay talagang binabanatan po siya. Kaya nga po lumaki ang gawak di ba? Dahil nga po pinalaki ng media. Lalong-lalo po sinasabi nilang 30,000. Yung pangangampanya sa illegal na pulburon, 30,000 daw po namatay diyan. 'Di ba? Dahil nga po pinakalat ng media 'yan. Pero hindi naman po totoo. Kaya ganyan po katindi. Pero ngayon, iba na po ang media ngayon. Ang media po natin ngayon, hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Yung malalaking media lang po. Yung malalaking media po kasi natin ngayon, bulag, bingi, at pipi, mga bulag. Wala pong nakikitang malalaking issue ng korupsyon at pamumulitika at paglabag sa batas ng binagoong ang Pilipinas. Wala po. Wala. Kahit ano, wala. Kahit anong gawing mga issue o kahit anong gawing korupsyon, wala. Wala po. Wala. Ganyan po katindi ngayon. Gamit na gamit po ang pera ni Juan de la Cruz yata, mga kababayan. Kaya yan po. Abangan po natin, mga kababayan. Abangan po natin na ipagmamalaki sa SONA. Nakita naman po natin ng 3 taon kung ano po nangyari po sa ating bansa. Grabe. Korupsyon, pamumulitika, at napakaraming paglabag yata nila sa batas. Grabe po, mga tambay. At lumagana po ang pulburon, mga kababayan. Lumagana. Grabe po. Hindi lang po pulburon, mga tambay. At dumami po ang mga mandarambo ngayon, magnanakaw sa ating bansa. At masasamang tao. Siyempre po, kasama na po yan, mga kababayan. Abangan na lang po natin. Talagang ganun Yung sinasabi nga ni Vice President, kung nabudol daw tayo, nabudol din siya. Mga kababayan, talagang ganun sa panahon po kasi ngayon, naghahari po yata ngayon ng masasama. Yung po yata ngayon sa panahon po ngayon, mukhang masasama po yata ang naghahari sa ating bansa. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Maraming salamat po, mga kababayan. Sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at sa ating pong mga tagapakinig, tagapanood. Thank you po sa inyo, lalo po sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mga kabayan. At thank you rin po. Shoutout din po sa mga nagbibigay ng biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Reyes, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, thank you po, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa biyaya, mga kabayan. Ingat po, ingatan nawa po. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. At syempre po, yung dasal at panalangin po, wag po natin kalimutan. Isama po natin sa panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte. Lalo-lalo ang ating dating Pangulong Duterte na sana po makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa at maingatan po ang kanyang kalusugan, mga kababayan. At thank you rin po sa inyo, mga kababayan. At ingat po tayo. Ingat po at samahan din po natin ang dasal at panalangin na tayo po'y maingatan, mga kababayan. Sa muli po, maraming salamat po. Paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.